at pag-aalaga. Masipag na ako magtrabaho dahil ayaw ko magtutuloy sila sa tulog ko. Lalo pa at ako ang lalaki. At responsibility ko ang magiging pamilya. Pero kung may kukuling man nga na pagkukulang ang pagkukulang ko sa trabaho dahil nawawalan ako ng oras sa mga naging ko ay humihingi naman ako ng pasensya. Pilit kong ipinapaintindi sa kanila na hindi kami matumbuhan sa pagmamahal. At kailangan ko tumayod kung sakali man nabigyan na kami ng anak. Pero sa kanyang tapos gawin mo ay kung iiwan ka ng isang tao ay iiwan ka ng Diyos, papahulog. Sa iba ko naman napising mo ang papahulog ay maaga na ako nagmataputo dahil sa hirap ng buhay namin sa probinsya. Sa ultimo pag-aaral sa elementarya ay hindi ko na natapos pa. Hanggang sa magkakatato noon ay wala akong pinatutar kung hindi ang magtrabaho. Panay na nga sa pasakin ng mga tao o na wala naman daw ako asawa ay panay ang trabaho. Ang isagot ko naman sa kanila ay ayaw ko na akong kino sa asawa ko ay doon pa lamang ako magtatrabaho. Palagi ko rin sinasabi noon na hanggang bata ako ay mamulat na ako sa mga ganang klase responsibilidad dahil mahal araw na ay magkakaroon ako ng sariling pamilya at gusto ko na lahat ng pangangailangan nila ay makikibigay ko. Edad na 18 ay nakilala ko ang una kong girlfriend. Hindi ko magtagal dahil masyado akong busy sa pagkatrabaho. Malamang pinalang na ipinagpalit niya ako sa kota ko. Nagkaroon pa ako ng tatlong girlfriend pero ganun lang din ang nangyari. Pinagpalit ako sa ibang lalaki dahil ang masyado akong busy at trabaho na kung tutusin ay para rin naman sa akin. Ang ginagawa ko dahil hindi naman pwedeng lagi na kami magkasama pero totoo naman kami. Hanggang sa nakilala ko sa Tony sa trabaho ko nang lumawas ako sa una. Ang akala ko ay nakatuluyan ko na siya hanggang dito. Dahil sa lahat ng pag-girlfriend ko ay siya ang daming nagpapalala sa akin. Kung ay wala namang problema dahil pareho naman kami ng pinakasunang kumpanya. Kasama kami sa trabaho. Magkasama pa kami sa bahay nila sa Manila. Magkasundo kami sa mga tindahan para na talaga kaming mag-asawa. Pero hindi nagtagal ay nalaman ko napakasilosa niya. At kahit wala naman akong ginagawang masama, nagagalit siya sa akin. Kaya ang dami na naman niya ako nila. Pagkatulog, hindi naman kasi sa pagmamayabang ay marami talagang babae ang nagpapalala sa akin dahil meron gwapo ako at nakakatuwara akong mag-isa. Sabi kasi nalalat ang isang biro ko nakakatuloy. Marami akong biro na talaga naman nakakatawa. Pero yun lang naman yun dahil kahit kailan ang hindi ko naisip ng loko, ano pa nga talag ko ang nakalimutan ko ng iwanan. Humiling nga ako noon sa Diyos na sana ay si Emmy na talaga ang makakatuluyan ko at makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero dahil nga sa pag-aaral namin ay nakaramdam ako ng pagod. Pagod na hindi siya palagi sa tuwing tinotoyo siya. Ang tutusin niya ay nag-iwas na ako sa mga babae. Pati ang cellphone ko ay ibinigay ko na sa kanya para isa sa kakaselos niya ay wala pa rin. Sa kanilang ginawa ko noon ay hindi pa rin siya natigil sa mga awat sa akin at dumating na sa po. Ay nasa anay na ako ng pisikal. Kung ako nakaisip na kung si Lenny ang magpapangasawa ay hindi magiging payapa ang dapat na tahimik na buhay may asawa ko. Dahil na rin sa palaging pag-away namin ay nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At napalitan na lang ng takot dahil kahit kailan ay wala isa man sa mga naging girlfriend ko ay pinagbuhatan ko ng kamay. Una nga pinagpa siya na umuwi na lamang sa amin sa Bicol at hindi ako nagpaalam sa kanya. Dahil alam ko hindi niya ako papayagan. Simula noon ay pinutol ko na rin ang anumang kuminaya na meron ako sa kanya. At kailan ko lang napag-isip na sana ay nakipag-iwalay ako ng maayos.
sakitan. 3 taon ako naging single noon, ibabalik. Sinabi noon na hindi ako makahanap ng babae. Ang makakasama ko pagkus ay nagdasal na lamang ako sa Diyos. Nanginintay ko na lamang ang tamang babae ibibigay niya sa akin kahit na sino o ano ba siya ay tatanggapin ko siya ng mundo. Basta mamahal at hindi na ako noon. Sa 3 taon ngayon lang palagi ang dinarasal ko. Hanggang sa makilala ko si Ria, kaibigan siya ng maestro. Napakasarap ang iba ng boses, lalo na nagbawa ni Ria. Napakasarap siya ng maestro. Ganun muna ang naging sistema namin papagulot. Tawanan lang muna hanggang sa walang tawag na narin ako sa kanya. Sa Facebook ay inaabot na kami ng madaling araw sa pag-uusap. Tuwan-tuwa na pagkalaman ay sa isang single mom at mas nakapasa ang 5 taon. Pero nagkakaroon dahil isang linggo ay hindi siya nag-contact sa Facebook. Kaya naman nag-worry ako na nakakaliwasan ako. Pero makalipas na isang linggo ay hindi siya nagparamdam sa akin. At kung kumangalaman, nagkarangkaso para siya papagulo. Wala pa kalang mo. Ayos na ako. Ayos na ulit kita eh. Ano sabihin ko ba ako? Pagtatawanan mo ba ako? Oo. Kung ano-ano ang naisip ko, hindi ka lang kita naisip ko. Ayun na. Naisip ko na baka ayaw na akong kausap. Naisip ko rin na baka iniiwasan mo lang ako. Oo, wala akong makakasal. Kaso, hindi pumasok sa isip ko nun eh. Alam ko naman marami ko kagat, kaya posible talaga makalimutan mo ako. Kasi bago pa lang naman ako nakilala. Buti naman, okay ka na. Nagkilala talaga ako sa iyo. Wala yun. Baka sa totoo lang, naman ako nung bigla na lang hindi kita nakausap. Kaya ako, bigla ka na lang nagsawa eh. Nagkakilala ko kasi sa mga babae, hindi rin magsawa. Sa kanya, halos lahat kasi yung nakilala ng babae, napakabilis magsawa. Talaga? Hindi naman. Sanay lang din kasi ako na parati tayong magkausap eh. Araw-araw, maghapon, magdamag. Kaya hindi ko mag-iisip kung yung tao lagi yung magkausap, hindi lang mawawala ng isang linggo. Eh, sino ba kasi nasa sa mga anak mo? Dito tayo mo. Minsan ba, hindi mo naisip na makipagkali ko sa ating mga kasama? Tatlo anak mo. Dapat may katuwang ka sa pag-aalaga sa kanila.
sabi nila, hindi ko lang susunod para sa panibagong pag-ibig. Oo, bilis na akong single, pero hindi naman ibig sabihin yun, sarado na ang puso ko. Ayoko lang na hanapin ang pag-ibig. Kaya ko lang, nakusa siyang dumating sa akin. Kapag nangyari yun, kahit sino pa siya o ano pa siya, mamahalin ko siya, tatanggapin ko siya, ng buong siya. Hindi naman. Nakanga akong swerte sa kanya eh, pag nagkataon. Papatuloy pa siya ang halos 2 linggo na nag-uusap ay pagkagabo na hindi na lamang simpleng pagkabili kay Ria ang nararamdaman ko. At mas mabigyang linaw ko ang nararamdaman ko para sa kanya na kinailangan ko magtrabaho noon sa malayong parte ng Italy sa pangaliman. Inalisa ko yun kay Ria at lagi siyang nag-alala para sa akin na magkaibigan lamang kami ay gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa akin. Nasabi ko kasi sa kanya na yung trabaho ng pupuntahan ko. Kung saan ay maghuhukay kami ng dito sa isang napakalalim at makipot na balok. Pag-ingat ko ay kinakabahan sa trabaho yun dahil napakarating pumasok sa isipan ko ng posibleng masamang mangyari. Pero dahil nakapangako na ako sa kumpare ko noon, nasasama ako sa kanya. Sa trabaho yun ay nahiya na akong matras. Inaalalahanan na ako noon ni Ria na panaging mag-ingat at magdasal. Bago lumulong sa ilalim at lumitaw ang gamit. Palagi raw niyang isasama sa kanyang mga pananalin ang kaligtasan ko. Nagpaalam na ako sa kanya noon na magtitiis muna kami na hindi kami mag-usap. Lalo pa at walang signal sa lugar na pupuntahan ko. Isang linggo nga ang paalam ko sa kanya noon pero 2 araw pa lamang ay bumalik na ako ng Kapalongan dahil hindi na rin ako nakatiis na hindi kami mag-uusap. Kaya nga lang makabalik ako sa amin ang ako nagulot ng piso wifi at tinawagan siya.
ko sa mga anak ko. Dahil ako ng mga bata, 35 na ako. Ay, nako, simple lang. Diskarte, may pangarap sa buhay. Mamakita ko lang po. Hindi ako sasaktan. Saka syempre tanggap niya dapat yung mga anak ko. Ayoko na mas bata sa akin. Limang taon ang tanda ako sa'yo eh. Kaya mas bata ka pa rin sa akin. Ayoko magmukhang sugar mommy. Basta ang gusto ko, yung lalaki na mas matanda kaysa sa akin. Kapatulog nang sabihin sa akin yung bigay ay parang pinanghinaan ako at nawalan ako ng pag-asa. Hindi mo nakainip na mga oras ngayon kasi nasa akin nga lahat ng katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. Pero ang malaking problema naman ay bata ako ng 5 taon sa kanya. Ramdam ko ang diin ang sabihin niya ayaw niya sa mas bata sa kanya. Pero kung tutusin nga ay, hindi naman ako bata dahil 30 anyos na ako ng panahon yun. Habang siya naman ay 35 na. Mahal ko na sana itigil kung ano man ang nararamdaman ko para kay Ria. Pero habang tumatakbo sa aking magkausap ay mas lalong malalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya hindi na naman yung simpleng pagkabis ko sa kanya. Pagkagaling naman ay hindi na bago ang pagkakong niya sa akin at napili kami mabuting magkaibigan. Napakahiligan na rin namin ang paglalaro ng online game. Pero hindi naman kami naglalaro ay mag-uusap naman kami lagi sa cellphone. Sa kabila rin ang sinabi niya na ayaw niya na mas bata sa kanya. Ay ligawan ko pa rin siya ng palihim. Lagi ako nagpapahibagin at nag-joke ng kung ano-ano para lamang mapatawa siya lagi. Pero siyang nakikita at naririnig na tumatawa. Lalo na sa tuwing alam ko may mabigat siyang dinadala. Masaya na ako na mapasaya siya sa mga simple at corny kong joke. Kaya nga palagi kami magkausap ay alam na alam ko na kung kailan siya talaga masaya at kung kailan siya may iniisip. Pagamat may problema siya ay hindi niya yun pinapahalata. Pero dahil nga lagi ko siyang kausap ay kabisado ko na kung may dinaramdam siya, papagilid. Halos lahat nga ng matatamis na salita ay nasasabi ko kay Ria. Pico, may langis tayo? Langis? Sa bawat pag-uusap nga namin ay unti-unti kwento sa kanya. Parang yan, tanong mo. Kaya na akong nagtatago dahil halos lahat ay nasabi mula sa kanya. Simula sa pamilya ko, sa ugali ko, maging ang mga nakaraan kong relasyon ay may kwento mula sa kanya. Ang hindi ko lang noon alam ay unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob niya sa akin. Ang isang beses na mag-usap kami at sinabi ko ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Mainit to? Dahil hindi ko na rin nakakit ang ilalim. Kuy mo. Bawat araw, naglilipas, napilit kong tinatago ang Pre, nararamdaman. may langis tayo? Mas lalo lamang Mainit to, baka mag-stock pa eh. pagmamahal ko sa Baka may kanya. bagong pili dyan ah. Kaya nang hindi na ako makalis, Ano lang yung Biyernes yan? pasangkong loob ko, tumami na ako sa kanya. Noong una ay hindi nagsalita pero inamin niya rin na maging siya ay may nararamdaman na para sa akin. Nang narinig ko ang sinabi niya niyon ay tila ako ang inimulan sa alapakan sa sobrang tuwa. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng gusto ko ay may nararamdaman din para sa akin. At dahil hindi na ako makapaniwala, ay nakailang tanong pa ako sa kanya kung tama ba ako ng pagkaparinig o magiging lamang ako. Natatawa siya noon na sinabi hindi ako nagkamali ang pagdinig dahil noon gusto niya rin ako. Sobrang sebo. Bakit ko at sa Ayun. Wala may lagayan. Papasiritan ko lang po eh. Kaya naman agad ako nagpaalam sa kanya na
umaya. Ituloy ko lang noon papagugot ang mga nasimula Kaya ko. ito patay. Sigurado po na mararamdaman ng lahat ng oras at atensyon po ay nasa kanya. Walang araw na hindi ko sinasabi sa kanya kung gaano ko siya kagusto. Kaya sa umabot ng 2 buwan ang paniligaw ko sa kanya dahil buwan ng Mayo mismo kaarawan ko ay sinagot niya ako. At hindi ko may paliwanag noon ang saya na nararamdaman ko. Hindi naman. Grabe. Babasa ko lang sa message na pinost mo sa wall ko. Hindi ko may paliwanag yung saya ko. Oo, sobrang saya. Alam mo yung malikot talaga yung puso ko sa message mo sa akin sa post mo. Hindi ko alam kung tinatago ka talaga yun. Wala lang. Ako kasi lagi yung papakulit ko yun. Ayun, ako naman yung hindi ka rin. Ramdam na ramdam ko nga. Lagi mo ko inaalala, tsaka iniintindi. Kahit malayo tayo sa isa't isa, pinaparamdam mo sa akin na nasa malapit ka lang. Lagi ka nag-effort kahit na sobrang busy sa mga ginagawa mo. Ano mo sa mga anak mo? Samantalang ako, oras at pagmamahal lang sa kayo, parang hindi sa'yo. Maraming salamat, mahal ha. Pangako, hindi talaga kita sasaktan at lulukuhin. Napitan mo, parang luminin. Hindi ko sasiyarin lahat ng effort mo para sa akin. Mahal kita at aalaga ako ngayon mga bata. Oo, mahal. Panuwakan mo. Tuwala ka na sa akin. Ikaw ba'y nabasa ko doon? Kaya sinasagot mo na ako. Ano ba ngayon? Siyempre, gusto ko. Kapag naman galing ko sa akin. Ikaw at ang matamis mo ko. Ano? Hindi ako bulero. Pero, mahal. Gusto ko sana na sabihin mo sa akin dito sa tawag na nasagot mo talaga ako. Oo. Ay, ayaw mo ba talaga? Yun! Grabe ka lang yung saya ko ngayon. Salamat, mahal. Hindi ka talaga magsisisi na sinagot mo ako. Ay, happy talaga. Hindi ko nga maipaliwanag yung saya ko eh. Ay, naman talaga kita, Rina. Lalo naman ako. Hindi kita iiwan kasi ikaw nga yung pinangarap ko na di ko hinanap eh. Pero pusa kong natanggap. Nahanda naman akong panindigan. Ipon mo ako. Tapos pupunta kami ka dyan sa inyo. Gusto na rin kita makita tsaka mayakap ng personal eh.